Kinabukasan araw ng Sabado, dahil walang lakad ang sinumang miyembro ng pamilya, ng umagang iyon, inabala ni Argon ang sarili sa paglilinis ng mga sasakyan sa garahe. At dahil nakataon ang kanyang buong atensyon sa ginagawa, ay hindi niya na malaya ng paglapit ni Gracia. Kaya nga bahagya siyang napaigtad sa pagkagulat nang magsalita ito sa kanyang likuran. Ikaw ang bumutas ng gulong ng kotse ni Frederick kagabi, ano? Bigla siyang napalingon dito. Hindi niya inaasahang maririnig dito ang bagay na yun. Walang-wala sa isipan niyang magkakaroon ito ng ganoong ideya. Anong sabi mo, Gracia? Sanay na siyang Gracia lamang ang tawag dito. Yun naman kasi ang gusto nito. Noong una ay senyorita ang tawag niya, subalit ipinabago nga nito. Magkasing edad lang naman daw sila. Humadikhik ang babae. Talagang palatawa ito at para bang walang problema. Bagay na gustong-gusto niya sa ugali nito. Pakiramdam kasi niya ang gaan-gaan ng buhay kapag kasama ito. Huwag ka nang tumanggi. Sabi pa nitong manibitan siya. Alam kong ikaw ang bumutas ng gulong ng kotse ni Frederick. Napailing siya. Ngunit namumulang kanyang mukha. Loko ka talaga. Anitong hinampas siya sa braso. Mabutit hindi siya nagreklamo kay Papa. Nagpatulong na lamang siya sa hardinero na magpalit ng gulong. Asiwa siyang ngumiti. Galit ka ba sa akin? Tanong niya rito. Sana huwag. Huwag na huwag ka magagalit sa akin, Gracia. Ikasasama ng loob ko. Hindi. Walang gatol nitong sabi. Sa kanya, bakit ako magagalit sa iyo? Dahil sa nangyari kagabi, inaamin mo na ngayon ikaw talaga ang bumutas sa gulong ng kanyang sasakyan. Huwag mo na lamang sana kung isusumbong sa senyor. Hindi, bakit naman kita isusumbong? Ibig mong sabihin hindi ka rin galit sa akin dahil doon. Tumawa ito. Mabuti nga ang ginawa mo, ang sabi nito. Inis din kasi ako kay Frederick, ang kulit-kulit niya. Dalaw siya ng dalaw sa akin, wala naman akong sakit. Nanliligaw siya sa iyo. Ayoko nga. Tugon nitong sumimangot. Ayokong manligaw siya sa akin. Hindi ko siya gusto. Nanunuyo na siya sa iyo, Gracia. Kaya nga mabutit binutas mo yung gulong ng kanyang kotse. Para madala. Para hindi na siya dumalaw pa sa akin sa susunod na Biyernes. Tuwing gabi lamang ng Biyernes pwedeng tumanggap ng manliligaw si Gracia dahil walang pasok sa eskwelahan kinabukasan. Hindi mahigpit si Senyor Milandor sa ganitong bagay. Welcome sa bahay nito ang mga nunuyo ng panganay na anak basta mayaman. Mayabang kasi ang Frederick na yun. Sabi pa nito. Na totoo naman. Tapos siya pa ang pinakamasugid mong manliligaw. Kaya selos ka. Pinuhamlahan siya ng mukha dahil sa narinig niya rito. Gracia, anas niyang napangma. Huwag ka na ngang tumanggi. Sabi pa nitong humagikik ulit. Alam ko namang may gusto ka sa akin at nagsiselos ka sa mga manliligaw ko. Lalo na kay Frederick. Hindi talaga siya nakaimik sa kaprangkahang iyon ng babae. Okay lang yun. Pahayag pa ni Gracia. Wala nang masama kung magkagusto ka sa akin. Normal lang naman yun dahil lalaki ka. Napalunok si Argon. Napatungo. Alam niyang nahihiya ito sa kanya. Hindi naman siya nagtataka dahil noon pa man ay alam na niyang asiwa ito. Dahil sa malaking agwat ng katayuan niya sa buhay. Kaya nga nauunawaan din niya kung bakit siya nito nililigawan. Kayong matagal na naman niyang nararamdaman at nalaman na may gusto ito sa kanya. Sana talaga aniyang panatili ang sigla sa pagkilos. Talangin ko sana na huwag na siyang bumalik pa sa sunod na Biyernes. Ayoko na talaga siyang makausap. Nayayabangan ako. Gusto mo bang butasin ko ulit ang kulong niya kapag nagbalik siya rito? Sige, mabilis niyang tugon. At huli na bago nito naaalala ang pangako sa ina na hindi na nito gagawin iyon. Ngunit naisin man itong bawiin ang sinabi, hindi na nito nagawa. Kaya naman lunok ito at napakamot sa bakok. O bakit? Tanong naman niya nang makita ang reaksyon nito. Nangako na nga pala ako kay inay na hindi na gagawin ng kalokohan na yun. Nagalit siya sa akin kagabi. Sinabi mo sa kanya, nalaman niya. Sumunod pala sa akin na hindi ko alam. Kitang-kita daw niya ang ginawa ko at labis siyang nag-alala para sa akin. Baka nga daw magalit sa akin ang papa mo kapag nalaman ito. Sumimangot siya. Umalukit-kit. Ang totoo na dismaya siya sa narinig. Hindi niya gustong iyon ang marinig dito. Gusto na itong sinabi nito. Nagagawin ang ginawa kagabi. Bakit? Tanong naman ito sa kanya. Parang hindi mo na gusto ng sinabi ko. Talagang hindi, Argon. Pagtatapat naman niya rito. Ang gusto ko talaga mainis si Frederick at huwag nang dumalaw pa sa akin. Pero hindi ko na dapat gawin ang nangyari kagabi. Sabi nito, nangako na ako sa aking ina na hindi gagawa ng ganun. Akala ko ba may gusto ka sa akin? Namula ang mukha nito. Napatungo. Argon, aniyang hinawakan nito sa braso. Kung may gusto ka talaga sa akin, hindi ka papayag na patuloy akong ligawan ng lalaki yun. Hindi ito makapagsalita. Tumingin ka nga sa akin. Sabi pa niyang hinawakan ito sa baba at itinangas sa mukha nitong parap sa kanya. Kinakausap kita. Gracia, mahirap lang ako. Pahayag naman niya. Kahit naman gusto kita o mahal kita,
hindi ako pwedeng manligaw sa'yo. Hindi ako karapat-dapat sa'yo dahil mayaman ka. Sino may sabi yun sa'yo ng ganyan? Aniyang kulot ang noo. Alam mo ang katotohanan iyan, Gracia. Paano kung sabihin ko sa'yo gusto rin kita? Nanlaki ang mga mata nito dahil sa kanyang sinabi. At alam niyang hindi ito makapaniwala. Wala sa isip nitong sasabihin niya ang bagay na yun. Totoo. Seryoso niyang sabi. Kaya nga siguro wala akong magustuhan sa lahat ng naliligaw sa akin dahil ikaw ang narito sa puso ko. Napalunok si Argon. Nanatili pa rin itong hindi makapagsalita. Hindi ka ba naniniwala? Tanong pa niya rito. Baka iniisip mong binibiro kita, Argon, pero alam ng Diyos na seryoso ako sa mga sinabi ko. Unti-unting napunit ang ngiti sa mga labi nito. Napangiti na rin siya. Alam niyang naniwala na ito't nasisiyan dahil sa nalaman. Kaya naman ipinagpatuloy niyang paliwanag. Hindi talaga siya naglihim patungkol sa tunay niyang nararamdaman. Noon pa man bata pa siya, alam niyang may kakaiba siyang nararamdaman para kay Argon. Napakabait naman kasi nito at dahil nga lagi pa niyang kalaro at kasama, lumawig ang damdamin niya para dito. Hanggang sa natuklasan na nga niyang importante ito para sa kanya, na ito'y mahalaga para sa kanya. At nito nga dadalaga na siya at nakaunawa ng salitang pag-ibig. Nabatid niyang iniibig na ito at naiinis pa nga siya sa tuwing naaalala kung bakit hindi siya nito nililigawan. Kaya nga ngayon nagkaroon na siya ng pagkakataong ipalam dito ang tunay na saloobin. Hindi na siya nagdadalawang isip na ipalam ito sa lalaki. Kahit pa nga alam niyang kalabisan ito para gawin iyon. Hayaan mo't gagawa pa ako ng paraan para tigilan ka na ni Frederick na yan, Gracia. Napangiti siya dahil sa pangako nito. Talaga, aniniyang pasaniyak dito. Baka naman pinaasa mo lang ako. Hindi, tiyak nitong sagot. Basta gagawa ako ng paraan at titiyakin kung hindi malalaman ni inay para hindi siya magalit. Sa akin, sige sabi niya rito, kailan mo ko liligawan? Matatanggap kaya ako ng papa mo bilang iyong manliligaw? Nangunot ang kanyang noo dahil sa tanong na iyon ni Argon. Sa naisip niya baka nga tutol ang kanyang papa na manligaw sa kanya ang lalaki. Mahirap lang kasi ito ang reklamo ng isang tagapagsilbi nila. Sinasagot na kita, sabi na lamang ni Rito. Argon, magkasintahan na tayo mula ngayon. Talaga, anitong nanlaki ang mga mata. Sa gwapo nitong mukha ay hindi maitatatawa ang labis na kaligayahan. Kahit hindi kita naligawan, magkasintahan na tayo agad, Gracia. Kung mahal mo ako, dahil mahal naman kita. Salamat, hayaan mo't gagawa talaga ako ng paraan para hindi naman ligaw si Frederick. Nilihim natin ang ating relasyon agad. Dapat ay walang makaalam ito, kahit si Aling Felicia. Oo, pangako. Dahil mahal talaga ni Argon si Gracia, ginawa talaga niya ang lahat ng paraan upang tigilan ni Frederick ang panliligaw sa babae. Bukod sa 3 beses niyang binutas ang gulong sa sasakyan nito, sa 2 pang gabing magkasunod na pagdalaw nito sa bahay ng kanyang kasintahan ay nagawa pa niyang tambanga ito sa labas ng mansyon. Talaga bang hindi ka nadadala, Frederick? Tanong niya ng lapitan ito. Matapos ihinto ang sasakyan dahil nga hinarangan niya sa kalsada. Hindi mo ba talaga titigilan si Gracia kahit alam mong ayaw niya sa'yo? Sino ka ba? Kunot noong tanong nito sa kanya. Hindi na importante kung sino ako, tugon niya. Sagutin mo ang tanong ko. Wala kang pakialam kung ano man ang gusto kong gawin. Umalis ka na nga at naaabala ako. Huwag ka nang babalik sa bahay ni na Gracia sa susunod na linggo. Sino ka para turuan mo? Gusto mo pa talagang malaman kung sino ako? Siguro ikaw ang bumubutas ng gulong itong sasakyan ko. Wala nang iba. Aniyang nakaka-insulto ang pagtao. Bakit may reklamo ka ba? Hayop ka pala eh. Mas hayop ka. Dahil hindi ka makaunawa. At tulid ka rin nilang parang walang nararamdaman. Ayaw na nga sa'yo ni Gracia ay sige pa rin ng panliligaw. Mahal ko kasi siya. At dapat mo nang kalimutang mahal mo siya dahil wala ka talagang pag-asa. Nobyo na niya ako. Napakanotno ito. Alam niyang hindi ito makapaniwala sa kanyang sinabi. Kaya nga hinagot nito ang kanyang kabuuan. Mula ulo hanggang paa. Pagkuway pagak na tumatawa ng makakapagtitigan sa kanya. Gago ka rin, sabi nito. Ang lakas ng loob mong sabihin ka. Nobyo ka ni Gracia. Isa ka lang maglulupa. Isa ka lang sigurong trabahador ng Hacienda Saragosa. Huwag mo akong insultuhin. Sigaw niyang dinuro ang mukha nito. Malakas naman itong kinapik yung pangmalis sa tapat ng mukha nito. Hindi kita iniinsulto. Sinasabi ko lamang ang totoo. Hindi ka mamahalin ni Gracia dahil mahirap ka lang. Hinawakan niya ang 2 kawalyo ng magkabilang kawalyo ng tungpolo at persahan itong pinababa sa sasakyan. Pumalag naman ito at iyon ang nagdaan ng kanilang pagbubuno. Pagamat sanay rin sa suntukan si Frederick, nanaig pa rin ang kanyang lakas dahil higit siyang batak ang katawan sa mabibigat na trabaho. Kaya naman hindi nagtagal ay nilugso niya ito. Pasa-pasa at tugon ang mukha nitong bumagsak sa lupa. Siya kahit nagka-black eye at pumutok ang labi, ay nanatiling nakatayo. Nagawa pa nga niya itong duruin at mantaan. Ayoko nang makikita pa ang pagmumukha mo sa bahay ni Gracia. Dahil pag bumalik ka, hindi lang yan mangyayari sa iyo.
Hindi na nagsalita si Frederick. Sinikap nitong makabangon kahit pa nga lalambot ang katawan. At tandaan mo, kami ni Gracia ang nagmamahalan. Kaya lama akong mahirap ay manahal niya ako. Nagtimang mga bagang nito. Tumingin ito sa kanya. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa akin. Ang sabi sa kanya, ipakukulong ka ng mga magulang ko. Pag-aksi ang tumawa. Sige, sabi pa niya, magsumo ka. Lalo mo lamang ipakikita kay Gracia na hindi ka dapat mahalin dahil para ka pa rin bata, sumbongero sa magulang. Hindi na ito ngunit iniwan na si nito.